Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Pag-aralan po natin sa nakaraan na ang Iglesia ni Cristo ang dakong pinili ng Diyos kung saan maisasagawa ng tao ang paglilingkod na pinapakikingdapat dapat at tinatanggap niya. Tanging sa Iglesia ni Cristo lamang po matatamo ng tao ang pangakong kaligtasan. Dahil ito ang tiniyak ng Biblia na pinagantugan ng Panginoong Kristo ng kanyang mahalagang buhay. Dahil po sa kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa ating buhay, gayon din upang maunawaan natin ang mga nangyari sa Iglesia ni Cristo ngayon, pag-aaralan natin ang kasaysayan po ng Iglesia mula nang ito'y itatag ng Panginoong Kristo noong unang siglo. Kaya dumako tayo mga kapatid sa unang katanungan, paanong nagsimula ang Iglesia ni Cristo? Basahin po natin ang sagot. Nagsimula ito na isang munting kawan noong narito pa si Kristo sa lupa. Pagka sinabing nagsimula na isang munting kawan, ibig sabihin ng munti ay maliit. Sa kasunod na bilang, alin ang kawan na nagsimulang munti o maliit noong panahong narito pa ang Panginoong Kristo sa lupa? Ang sagot, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo na binili o tinubos ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo. Kaya tanungin natin ulit mga kapatid, alin ang nagsimulang munting kawan? Ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kailan nagsimula po ang Iglesia? Noong narito pa si Kristo sa lupa. Kailan yon? Noong unang siglo. Sa kasunod na bilang tayo, mga kapatid, sino ang nagtayo o nagtatag ng Iglesia? Ang sagot, ang ating Panginoong Kristo mismo. Sabi niya kay Apostol Pedro na sa ibabaw ng batong ito at tinutukoy na bato ay ang kanyang sarili o ang ating Panginoong Kristo mismo. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking Iglesia. At ang mga pintuan ng Hades o ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaiglaban sa kanya. Mga kapatid, sino po ang nagtayo ng Iglesia? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Anong pangalan ng Iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo? Ang sagot, Iglesia ni Cristo. Mababasa natin yan sa Gawa 20:28 ng Lamsa version. Kaya hindi totoo na ang Iglesia ay nagsimula lamang sa panahon ng mga apostol, gaya ng itinuturo ng ibang mangangaral. Sa kasunod na bilang, ano ang katunayang narito pa ang Panginoong Kristo sa lupa ay naitatag na niya ang Iglesia? Basahin natin ang sagot. Ang okasyon nang sabihin niya sa mga unang kaanib na huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kautusan. Kaya kung inyong mapapansin, mga kapatid, tinawag ng Panginoong Jesus ang mga unang kaanib sa Iglesia na munting kawan. Bakit tinawag na munting kawan? Sapagkat kakaunti pa lang ang bilang nila. Kaya tinawag na munting kawan. Nagsimula ang Iglesia na maliit na Iglesia dahil kakaunti pa lang sila noon. Sa kasunod na bilang, ang Panginoong Kristo ba na siyang nagtatag ng Iglesia ay namalagi dito sa lupa?
Ang sagot, hindi. Siya ay namatay at pagkatapos na mabuhay na mag-uli ay umakyat sa langit. Ipinagkatiwala niya ang iglesia sa pamamahala ng mga apostol. Sino po yung tinutukoy dyan na namatay pagkatapos ay nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit? Yun ang ating Panginoong Kristo. Noong umakyat ang Panginoong Kristo sa langit, kanino niya itiniwala ang pamamahala sa iglesia na kanyang itinatag? Itiniwala niya ito sa kanyang mga apostol. Kaya nung umakyat na sa langit ang Panginoong Kristo, ang mga apostol na ang nangasiwa o namahala o nag-alaga sa iglesia ni Kristo. Sa ika-6 na bilang tayo, mga kapatid, ano ang ipinangako ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol na isusugo niya sa kanila noong umakyat siya sa langit? Ang sagot, basahin natin. Sinabi niya sa kanila o sinabi ng Panginoong Kristo, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Noong umakyat po ang Panginoong Kristo sa langit, sa araw po ng Pentecostes, ay tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo na ipinangako sa kanila. Nang tanggapin na nila ang Espiritu Santo, nangaral sila sa pangalan ng Panginoong Kristo na may pagkasi o patnubay ng Espiritu Santo, at dahil doon, maraming mga Hudyo ang sa kanila'y nagsisampalataya. Sa araw pa lang ng Pentecostes, sa ginawang pangangaral ni Apostol Pedro, ay mayroong 3,000 na kaluluwa ang nabautismuhan at napadagdag sa iglesia. Mula noon ay idinadagdag ng Panginoon Diyos sa iglesia araw-araw ang mga karapat-dapat na maligtas. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, bakit ang pagkasi o pagpatnubay ng Espiritu Santo'y napakahalaga sa pamamahala ng iglesia? Ano ba ang kaukulan ng Espiritu Santo? Ang sagot, basahin natin. Sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol na datapwat ang mga aliw sa makatigbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Siya ang magpapatotoo sa akin. Kaya tiyak natin na napamahalaan ng mga apostol ang iglesia ayon sa paraang tinanggap nila sa Panginoong Kristo dahil pinatnubayan sila ng Espiritu Santo. Hindi sila humiwalay sa paraan ng pamamahala sa iglesia na natutunan nila sa Panginoong Kristo. Sa kasunod na bilang, ano nangyari sa Iglesia ni Kristo sa panahon ng pamamahala ng mga apostol? Basahin natin ang sagot. Nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa Iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Noong makaranas ang unang iglesia ng malaking pag-uusig o persecution, ano nangyari sa mga unang kaanib? Batay sa ating binasa, mga kapatid, sila ay nangalat. Saan sila nangalat?
sa lahat ng dako ng Judea at Samaria. Sa ikasyam na bilang, anong ginawa ng mga kaanib na nangalat sa iba't ibang dako? Ang sagot, basahin natin. Ang mga nagsipangalat ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Kaya, napansin sana ninyo na kahit sa panahon ng pag-uusig, yung mga mananampalataya na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay tumulong pa, bahagi pa sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa kasunod na bilang, anong ibinunga ng patuloy na pangangaral ng mga kaanib na nangalat sa iba't ibang dako? Ang sagot, basahin natin, lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad. Kaya, yung iglesia na nagsimulang munti ay unti-unti dumarami na ang mga kaanib. Nagpatuloy ba sa pangangaral ang mga nagsipangalat na mga kaanib sa iglesia? Oo. Anong ibinunga ng patuloy nilang pangangaral? Sabi sa talata, lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad. Sa kasunod na bilang, hanggang saan umabot ang pangangaral ng mga salita ng Diyos o ng paglaganap ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ang sagot, nakarating sa dako ng mga hintil. Maraming mga hintil ang sumampalataya o naging kaanib sa Iglesia. Ang mga naging kaanib ba sa unang Iglesia ay mga Hudyo lang? Hindi. Maraming mga hintil ang sumampalataya at naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, sino ba yung tinutukoy ng Biblia na mga hintil? Sila yung mga taong kabilang sa ibang lahi. Ibig sabihin, hindi kabilang sa Israel. O mga taong hindi Hudyo. Sa kasunod na bilang, ano katunayan ang mga hintil na tinawag ng Diyos sa panahon ng mga apostol ay doon din naging kaanib sa Iglesia ni Cristo na kinaaaniban ng mga Hudyo? Ang sagot, basahin natin. Ang mga tinawag, maging Hudyo o hintil, ay binautismohan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Ang katawan ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya tatandaan natin mga kapatid, si Cristo po, ang Panginoong Jesucristo, nagtatag ng Iglesia, nagsimulang munti. Ang mga unang kaanib, mga Hudyo, pagkatapos nakaranas sila ng matinding pag-uusig, nangalat sila sa kanilang pangangalat, ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Maraming mga tao ang nagsisampalataya, maraming umanib sa iglesia, nakarating sa mga dako o sa dako ng mga hintil. Kaya dumami ang bilang. Unti-unti lumaganap ang unang iglesia. Kaya mga kapatid, tatandaan natin ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia ni Cristo. Sa susunod po na ating pagsamba ay aalamin natin kung ano nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Bago tayo manalangin ay babasahin natin muli ang paksa ng ating leksyon kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Tumayo po kayo, tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo.
Muli mo kaming binasbasan, pinagpala sa pagkakataong ito, sapagkat muli naming natanggap ang iyong mga salita at ang iyong mga pagpapalakas at pagpapala sa amin. Ama, sumasampalataya kami na sa ganitong mga pagtitipon namin ay lalo mong pinatitibay ang aming pag-asa, ang aming pagkakilala. Kaya naman, patuloy naming hinihiling sa mga susunod pa naming mga pagsamba, biyaya mo ang pagkakataon na ito'y aming patuloy na madaluhan sa kaluwalhatian pa rin ng iyong pangalan. Pagpalain mo po ang sambahayan ng iyong mga lingkod, nawa po sa araw-araw. Lagi naming maingatan ang iyong mga salita, ang aming pamumuhay, laging maibatay sa iyong kalooban, upang sa tuwina ang kaluwalhatian ay maidulot namin sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod, anumang pagsubok pa ang pagdaraanan namin, lagi mo kaming gawing matatag sa aming pananampalataya upang kailanman huwag kaming maligaw ng landas. Ama, nananalig po kami iyong binasbasan, nilinghap mo lahat ng sumamba, biniyaya mo ang kanilang buhay, at nawa po nakapagdulot kami ng ibayong kaluwalhatian sa iyong pangalan. Nananalig po kami, tinanggap namin ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.